Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po ay Sarines para mating lalahad ko ang tutunan para sa daily devotion na pinamagatang Culture of Love, no? And scripture po natin ngayon is Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 7, and sinasabi po dito na love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength, no? These commandments that I give you today are to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. So yung sinasabi po dito sa scripture na to is yung utos ng Diyos ba ay kailangan maging kultura ng pamilya, no? Kultura ng bawat isang pamilya. So yung teaching po natin ngayon is point number 1. God's greatest commandment is our commitment. So, sinasabi po dito yung pag-ibig ng Diyos. Ito daw po yung greatest commandments, no? Ito yung bibigay mo yung sarili mo sa Panginoon. Kumbaga, lahat ng utos niya at mission niya is gagawin mo, no? Lahat ng pinapagawa ni God is gagawin mo. Binibigay mo yung buhay mo, give your life to Jesus, no? Kasi love mo nga, ang tawag doon is commitment. It's commitment. Nagko-commit ka sa ating Panginoon. Kung sa mga jowa natin nagko-commitment tayo, how much more pa sa ating Panginoon, no? So, loving God, no? And pinakamainam na pagmamahal na binibigay niya sa atin is yung kanyang sarili. Yung pagkatao ni Jesus, yung buong buhay ni Jesus na binibigay niya sa atin, no? And yung pag-ibig ng Diyos is hindi naman po para sa atin, hindi naman po para sa Kanya, para sa iyo, para sa akin, kundi para sa ating lahat. So, next is God want us to build a God-loving family culture. So, gusto ni God na mag-build tayo ng kultura sa pamilya. Yung kultura ng pagmamahal ng Diyos, no? So, sa lahat ng ginagawa natin yun hindi para sa sarili natin, hindi para sa kung kanino man. Ginagawa natin yun dahil sa pag-ibig natin Panginoong Jesucristo. Kaya, God wants us to build a God-loving family culture. So, point number 3 is God-loving culture is our best family legacy. So, may sinabi si Pastor dito na yung mga lola at lola natin. So, kapag nakita natin sila na mahal talaga si God, pure talaga yung paniniwala nila kay God, grabe yung effort nila na maglingkod sa ating Panginoon, no? So, yung ganun daw pong attitude or behavior, or culture is napapasa po, no? Kung ganun po yung lola at lola, napasa po yun sa magulang natin. And, pagtapos sa magulang natin, napapasa po sa ating mga anak, no? Hanggang sa ating magkaroon tayo ng anak, hanggang sa ganun po, no? Sa mga generation na darating pa is napapasa po talaga yung kultura kapag ganun po yung kultura na simulan, no? So, ito yung pinakamainam na legacy, no? Sinasabi ito yung pinakamainam na legacy. And always remember na God-loving culture is our best family legacy, no? At ngayon is pwede natin to isimulan na agad, no? Simulan sa magulang natin, then sa atin, then sa susunod na henerasyon. So, pakita natin sa mahal natin sa buhay na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, no? At si God, pinapakita niya rin kung paano niya pinagpapala yung mga tao nagmamahal sa Kanya. So, kapag minamahal mo si God, is pagpapalain ka niya. Ayun po yung devotion kahapon po, na kapag mahal mong Panginoon, pagpapalain ka niya. So, next is, bilang application, number 1 is, commit to love God through faithful obedience. So, dito, talagang itatalaga mo yung commitment na kahit na ayaw mo, yung umabot na sa point na ayaw mo gawin yung utos ni God. Kadalasan sa ating mga kabataan, ganun tayo, no? Yung gusto na katawan natin, pero alam mo yun yung ayaw ni God. Like parang sa relasyon, ganito. Gusto mo, like parang gusto mo, uminom, niyayaya ka, ganun po. No, so diba sa God, parang iwasan mo yung bisyo. So, bilang tao, is gusto ng laman ng katawan mo, pero alam mo yun yung ayaw ni God, yung ganun po, no? Masusundin mo si Lord kesa doon, no?
So, like yung laman natin is gusto gawin, pero si God ayaw. Ayun po yung sinasabi dito na love is a commitment. Di ba sa jowa natin, sinusunod mo sila? Like, wag kang uminom, sinusunod mo. Ba't hindi si God din yung sundin natin? No? So, malalaman mo raw po na mahal natin si God kapag sumusunod tayo sa Kanya. So, point number 2 is, cultivate a God-loving family culture, no? So, ito po yung kultura ng pamilya na umiibig sa Diyos. Ito po ay hindi minamadali. Ito po ay process, no? Cultivation means dinedevelop mo. Parang pinoproseso mo, hindi pagmamadali. So, ngayon pa lang is pwede na simulan ang pag-cultivate, no? Kung mahal mo si Lord, makipanaig tayo sa Kanya ng paunti-unti, no? Like from magsimula ka sa family devotion, like that, no? So, paunti ng paunti hanggang sa hanggang yung mga anak na natin is tutunan na magmahal sa Panginoong Hesukristo. So, ipakita rin natin sa ating pananalita, no? Bilang bilang pagmahal sa Diyos, like yung word of God preach, yung ganun gospel, ganun po, no? Pero hindi lang sa pananalita dapat pinapakita, which pati din po sa actions, no? So, talagang mayroong pagbabago na mangyayari sa atin kapag ganun po tayo, no? If you want to cultivate God-loving family culture, kaya cultivate a God-loving family culture. So, ang last po natin na application is change our worldly culture into heavenly culture. So, gusto ni God yung pag-ibig na Diyos na magwagi sa mundo, hindi yung kasamaan, no? Kundi yung pagmamahal ng ating Panginoon. So, simula nung nahulog yung mga tao sa kasalanan, parang naging masama na sila. Hindi pala parang, naging masama na sila. So, ganun po, yung nahulog yung yung tao sa kasalanan, naging masama na sila. And ayaw po ni God ng ganun, no? So, si God, dala-dala niya yung heavenly culture, no? And yung worldly culture is mapapalitan ng heavenly culture. Di ba may kanya-kanya tayong culture. Bawat bansa sa Pilipinas may culture sa Korean may culture, sa Japan may culture, sa Thailand may culture. So may iba't iba tayong culture, no? Pero kapag ikaw ay citizens of heaven, yung culture mo is heavenly culture, no? Is a culture of love, isasabi po dito. And lahat ng masamang worldly culture is mapapalitan ng heavenly culture, no? Na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng bawat isa at pag-ibig ng isa't isa. So, change our worldly culture into heavenly culture. So, ito naman po yung aking tunan para sa daily devotion ngayon na culture of love, no? So, ngayon pa lamang isimulan na natin baguhin yung kultura. I mean, ilagay natin yung kultura ng pagmamahal ng Diyos sa family natin, no? Ayun yung magandang gawin, no? And ilagay natin ipagitna si Lord God, no? Then kapag nga sumusunod ka sa Kanya, isalo Kanya pagpapalain. So ayun lamang po. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.